Magandang gabi sa lahat. Ako si Marcelo. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Iloilo noong 1971. Nasa edad 25 ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito ay naninirahan pa ako sa isang liblib na lugar dito sa Iloilo. At ang ikinabubuhay ko ay pagsasaka. Isang umaga, habang nagsasayang ako sa labas ng aking bahay, may napansin akong bata na tumatakbo papunta sa bahay ko. Base sa tansya ko, mga 10 taong gulang ang bata. Pagdating niya, hinihingal siya at pinagpapawisan. Kaya naisipan kong tanungin ang bata. "Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Parang takot ka yata?" Tanong ko. "Kuya, tulungan mo ako dahil may 2 taong humahabol sa akin at gusto nila kong patayin." Sige. Pumasok ka sa bahay at magtago ka sa kwarto ko. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag," sabi ko. Maya-maya pa ay may 2 lalaking dumating na nakayapak at marurumi ang katawan. Nagtanong ang mga ito kung may bata bang naligaw dito. Bagamat alam kong nasa akin ang hinahanap nila, ngunit pinili kong huwag ipaalam sa kanila. Mahinala kasi ako na parang may kakaiba sa mga taong ito dahil hindi sila makatingin sa mga mata ko. Nagiging hindi mapalagay ang mga ito sa tuwing nakikisalamuha ako sa kanilang mga titig. Napansin ko rin na kakaiba ang haba ng mga braso nila na umaabot hanggang sa kanilang mga tuhod, na para bang hindi sila normal na tao. Kaya nagpasya kong linlangin sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila na wala akong nakitang bata na dumaan dito. Dahil dito, agad silang umalis. Pagpasok ko sa bahay ay tinawag ko ang bata at sabay kaming kumain sa pagkainan. Pero napansin ko ang bata, lagi itong nakayuko, parang may malalim na iniisip. Kaya nagpasya akong magtanong. Bata, bakit ka ba nila hinahabol? Anong kasalanan mo sa kanila?" Tanong ko. Wala akong kasalanan sa kanila. Kanina kasi, pumunta ako sa gubat para manghuli ng gagamba. Nang pauwi na ako, nakasalubong ko sila. May bitbit na dugo ang sako at may kung anong gumagalaw sa loob. Tapos bigla silang huminto sa harapan ko at inilapag ang sako sa lupa. Ilang segundo lang, may dugo ang kamay ang lumabas sa sako. Kaya naman, napatakbo ako ng mabilis nang dahil sa takot. Habang tumatakbo ako, napansin kong sinusundan nila ako. Kaya hindi ako tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa makarating ako sa lugar mo. Buti na lang at nakita kita kanina, kaya nilapitan kita. "Salamat sa iyong tulong, kuya," sagot ng bata. Pagkatapos naming kumain, sinamahan ko siya papunta sa kanilang bahay dahil natatakot siyang umuwing mag-isa. Pagdating namin doon, nagulat ako nang makita ko ang maraming tao sa labas ng kanilang bahay. Tapos may isang lalaking lumapit sa amin at sabay tanong ng, "Oh, anak, mukhang galing ka naman sa gubat. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang pupunta doon dahil delikado. May kumakalat kasi na balita na may dumayong aswang sa lugar natin. Teka, pwede ko bang itanong kung sino itong kasama mo?" Kaya, ipinaliwanag ng bata ang lahat na nangyari. Pagkatapos niya magpaliwanag, ay nagulat ang kanyang ama at nagwika ito ng, "Putang ina, mga aswang ang mga yon. Yan ang modus nila. Nandudukot sila ng mga bata sa umaga para pagpiesta nila sa gabi. Sinadya nilang pinili ang pamamaraang ito upang maiwasang mabunyag ang kanilang tunay na pagkatao bilang mga aswang. Kaya ikaw pare, mag-ingat ka. Pero kung sakaling magpapakita sila sa'yo,
o magpaparamdam, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Tutulungan kita. Isa pala akong manggagamot at mga pasyente ko itong nasa labas, sabi ng lalaki. Gayon pa man, nag-aalinlangan akong maniwala dahil mula pagkabata hanggang sa edad kong ito, hindi pa ako nakakita ng aswang. Kaya nagpaalam ako dahil kailangan kong umalis para magtrabaho. Pagdating ko doon, nagtanong ang amo ko tungkol sa dahilan ng aking pagkaantala sa pagdating. Sa makatuwid, nagbigay lang ako ng isang dahilan na may pinuntahan ako saglit. Pagsapit ng tanghali, sumilong ako sa isang malaking puno kasama ang aking mga katrabaho at kami ay nagtanghalian. Habang kumakain kami, may dalawang lalaking dumaan sa harap namin at tinitingnan ako ng masama. Naalala ko na sila pala ang bumisita sa bahay ko kanina. Kaya nakaramdam ako ng pangamba. Marahil alam na nila na nasa akin ang bata. Napagmasdan ko rin na namumula ang mga mata nila at nagsisimula na mangitim ang mga ugat sa kanilang mukha. Ilang sandali ay tinapik ako ng kasama ko at sabay tanong ng, "Hoy pare, sinong tinitingnan mo? Wala namang tao dyan." Kaya nagulat ako sa sinabi niya dahil hindi niya nakita ang nakikita ko. Kinahaponan, agad ako nagpunta sa bahay ng manggagamot. Ipinaalam ko sa kanya na pumunta ang dalawang lalaki sa pinagtatrabahuan ko. At tinitingnan ako ng hindi kanais-nais na mga tingin na nagpapahiwatig na may masamang intensyon. Kaya ang manggagamot ay biglang napakunot sa kanyang noo. Tapos nagwika ito ng, "Nalaman na nila na hindi ka nagsasabi ng totoo sa kanila kanina. At nakuha mo pa silang linlangin. Galit na galit sila sa'yo. Susundan ka nila kahit saan. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Pero huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Susuklian ko ang kabutihan mo sa pagligtas sa anak ko. Simula sa araw na ito, dito ka muna sa bahay ko. Huwag ka munang umuwi dahil hindi ka ligtas doon." Kinabukasan, pinahiram niya sa akin ang kanyang itak para may pangdepensa ko kung sakaling susugurin ako ng dalawang yon. Ayon sa kanya, may dasal daw ito at kayang pumatay ng aswang. Nang papunta na ako sa palayan, may biglang bumato sa akin. Buti na lang at hindi ako tinamaan. Kaya napatingin ako sa paligid hanggang sa may nakita kong dalawang lalaki na nakatayo sa unahan. Kaya ibinunot ko ang aking itak dahil nagalit ako. Lalapitan ko na sana sila pero bigla silang umatras at umalis. Kinahaponan, uuwi na sana ako pero pinigilan ako ng mga kasama ko dahil may maliit na pagtitipon. Kaarawan pala ng isa kong katrabaho kaya hindi na ako nakatanggi. Maya-maya pa ay naglakad kami papunta sa bahay ng katrabaho namin. Nung nandoon na kami, ay agad kaming kumain. Pagkatapos ay nagaya ng inuman ang katrabaho namin. Kaya pinagbigyan namin ito dahil kaarawan niya. Pero napagkasunduan naming lahat na hindi kami dapat uminom ng marami dahil may trabaho pa kami kinabukasan. Makalipas ang 2 oras, nagpaalam na kami sa aming katrabaho dahil gabi na. Dahil dito, sabay kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa kanto kung saan kami naghiwalay ng landas. Habang patuloy kong naglalakad mag-isa, hindi ko maiwasang mapansin na parang may nagmamasid sa akin. Kaya binilisan ko ang paglakad hanggang sa makarating ako sa talahiban at doon ay may humarang sa akin. Nakakatakot ang kanilang itsura, parang kahawig ng demonyo na may 2 sungay sa kanilang mga ulo. Tapos may mga buntot pa at mahabang pakpak. Dahil dito, huminto ako sa aking mga hakbang at inilabas ang aking itak. Kasunod nito, dahan-dahan silang lumapit sa akin.
Marahil iniisip nila na hindi sila tatablan ng aking itak. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ako ng takot dahil unang bisis ko palang nakakita ng ganitong nilalang. Walang saysay kung tatakbo ako dahil hahabulin lang nila ako, kaya lalaban na lang ako hanggang kamatayan. Nung malapit na sila, tinaga ko ang kanilang balikat, dahilan para mapasigaw sila sa sakit at bumagsak sa lupa. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tumakbo. Pagdating ko sa bahay ng manggagamot, ipinaalam ko sa kanya na nakalaban ko ang 2 aswang at nataga ko sila sa balikat. Kaya agad siya nagsindi ng panggatong at kinuha ang dala kong itak. Tapos nilagay niya ito sa apoy at sinabayan niya ito ng dasal. Ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil para itong Latin. Nang matapos siya, agad niya akong sinabihan na wala na akong dapat ikabahala dahil pinatay na niya ang 2 aswang. Nagawa niyang sunugin ang mga ito gamit ang kanilang dugo na dumikit sa itak. Kinabukasan, may kumakalat na balita, may 2 lalaki raw natagpuan sa gubat na puro sunog ang mga katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, napagpasyahan ko nang umuwi na sa amin, kaya nagpaalam na ako sa manggagamot. Lumipas ang 2 taon ay nag-asawa na ako at nabiyayaan kami ng 2 supling. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.